Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na binigyan nga ng warrant of arrest itong si Madam Maharlika na ito matapos niya ngang isiwalat ang mga katiwalian na ginagawa ni Kuting ng Norte at ang kanyang mga kasamahan. Dito nga natin makikita na talagang gagamitin lahat ni Kuting ng Norte ang kanyang connection nang sa ganoon ay mapatahimik nga ang mga vlogger at nagsisiwalat ng kanilang mga kabulukan. Dito nga natin mapapansin na talagang kilala natin si Madam Maharlika na dating taga-suporta noon ni Kuting ng Norte, ngunit tila nag-iba ang ihip ng hangin dahil talagang puro na lang katiwalian at kabalbalan at wala pang natupad sa pangako nga ni Kuting ng Norte na ito sa bansang Pilipinas. While mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan. Panoorin nga natin ang buong detalye at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Sila. So muli, ito po ang larawan ng inyong gobyernong Kabangagan. Bakit kamo? Nabuking ko sila. Okay? Nabuking ko sila. Unang-una, na nabuking natin na nag-fabricate ng peking address si Taberna. Diba nung 2022? Para isakatuparan niya, I don't know kung alam ng fiscal at ng prosecutor, hindi natin alam kung nag-collaborate sila lahat para pikiin yung address ko para in order for them na i-issue itong warrant of arrest. Mga kababayan, meron po yan, paulit-ulit kong sinasabi, meron piyang legal consequence. Ibig sabihin, mananagot yung mga buwaka ng ginemis na yan, meron din silang criminal liability sa pag-fake nila ng address against me. So ngayon, dahil nawindang, ayan, nawindang ang mga yawa dahil nalaman ko na hindi lang po isang warrant of arrest ang inisyu nila sa akin 2022, meron silang inisyu noong 2024, warrant of arrest 4 mula kay Zaldico, tapos yung isang designer na scammer 4, 5, 6, yung pagkakaalam ko 6 na warrant of arrest. At hawak ko po yung warrant of arrest na yan. Sabi ko sa inyo, marami tayong mga puting ahas. Hindi po lahat ng mga pulis ng Pilipinas ay masama na kasing sama ni Torre ni Marbil na okay lang mag-singhot. So mga kababayan, din ngayon, di ba, yung kanilang press release na papayla nila ako ng inciting to sedition. Sinabi yan ng NBI na, si Maharlika ay papayla ng inciting to sedition, Mamaya, pag-usapan natin yung vlogger at saka yung mainstream media. So sabi ko nga kanina sa inyo, merong mga criminal liability yan. Kasi falsification of public document, yung ginawa ni Taberna, ang ginawa ni Quiñones, ang ginawa ni Zaldico, at ang kung may sabuatan muli, etong piskal at ang prosecutor na nag-issue ng mga yan. Meron pong kulong yan, mga kababayan. Tinitingnan natin dito sa Batas ng Pilipinas, Falsification of Documents Article under 171, okay, ito ay may parusa, may criminal offense. Kaya Taberna, wag kang pasisigurong buwaka ng inaka. According dito sa batas, may penalty po yan. 12 years to 1 day. Up to 20 years ang pagpa-falsify ng document. Another nilabag nila sa batas yung administrative sanctions na tinatawag na pwedeng i-disbar, i-suspend itong mga fiscal, itong mga prosecutor, at sila ay mananagot kung sila ay mapatunayan na nag-connive sila kay Lisa Tanas, kay Taberna, kay Quiñones, kay Ko. Kaya gano'n na lang ang galit nila nang nalaman nila na alam ko na meron akong warrant of arrest. Sinekreto po nila yan. And according sa batas, meron din silang civil liability. Okay? Kasi mga kababayan, kung ako ay, let's say for example, gumawa sila ng, kunyari ay napa-aresto nila ako dyan sa Pilipinas sa visa ng mga peke, ay meron silang, marami silang nilabag na batas. Maraming binabasa ko ngayon dito, okay, criminal conspiracy, ang prosecutor, kunyari,
at ang plaintiff, yun nga, at piskal ay nag-ano sila, talagang nagsabwatan sila, mga kababayan, ay mayroon sila talagang pananagutan sa batas. Hindi lang si Maharlika na ginawa nila ng fabricated address at fabricated crime. Ayon dito, abuse of office. The prosecutor and fiscal, sabi dito, ay may pananagutan muli kasi kung ito ay politically motivated at ito ay nabayaran sila ng mga jutang ginimis sa mga bangag na mga administrasyon. Now, mga kababayan, okay, tabi na natin yung batas-batas na yan. Ganun pa man, kaya galit na galit, nag-usap kami ni JM, ang mga bangag kasi nalaman ko. Hindi lang po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ang standing na warrant of arrest right now. Laban kay Maharlika, kasi nga, mga kababayan, ito ay kanilang finabricate. Ayan. So, pinabricate nila itong warrant of arrest na ito. Kaya ngayon, natatakot sila. Ayan. So, natatakot sila ngayon, mga kababayan, dahil nalaman ko nga. Kasi kitang-kita nyo naman. Hindi naman ako nagtatago. Di ba? Nasa social... Wait. Walang audio? No, wait a minute. Baka sila lang walang audio. Wait a minute, ha? Oh, okay. Tingnan natin to. May audio ba ako, mga hitad? O baka naman, ano to? I think I'm good. Baka sa kabila. Ano to? Baka sa kabilang ano. Show mo. May audio ba ako, mga hitad? Oh, meron naman pala. Wala daw sound. Okay. Ito, naririnig ko na. Meron na. Or double check mo na to. Okay, may audio na ba tayo? Sabi naman, talagang intense yung mga pinag-uusapan natin. Diba? O, ito muna. So ngayon, mga kababayan, no, I'm good. Ngayon, mga palangga, so, anong dapat ang ginawa nila para pero kung titignan mo talaga, okay, kasi ganito yan. Kung titignan mo, hindi sila dapat nakapag-issue ng SOMO, ng warrant of arrest, kung sila ay ginawa nila ang tamang proseso. Kaso inabuso nila ang kapangyarihan, inabuso nila ang batas. Gumawa sila ng peking address para maisakatuparan nga nila, mga kababayan, etong kanilang warrant of arrest na isinikreto nila. Bakit nila isinikreto? Bakit? Ano ang sagot? Kasi ine-expect nila na pag ako ay bumalik or magbakasyon sa Pilipinas, wala akong kamuang-muang, wala akong kaalam-alam, kasi nag-fabricate sila ng istorya, dadamputin nila ako sa airport. Which is yan ang sinabi mismo ni NBI Director Jolul Santiago na dadamputin nila ang mga vloggers, lalo na ako, hahantingin pa ako sa Amerika. Secret warrant. Yes, sinikreto nila yan. At yung mga warrant na yan ay ginagamit ko rin pang laban against sa kanila. So ngayon, sinabihan na nila yung mga pulis, di ba, sa Albay meron ako, sa Legazpi Albay, gawa-gawa yan ni Saldico. Yan dapat ang kasuhan yung mga puki ng buwaka ng Ginimes na yan. Sa Makati meron at sa Pampanga. Yan si Taberna. Si Taberna naman, ipinagmalaki na yung katangahan niya, ipinagmalaki na yung pagiging evil niya na nag-fabricate siya ng address. Kaya dapat yan, ina-unfollow nyo na, nilulubog nyo na sa kumunoy kasi walang Diyos yan. Digimonyo yan. Dahil ang tunay na maka-Diyos ay hindi kayang gumawa ng peking address, hindi nagpapasailalim sa kipay ni Lisa para gumawa ng address. So, siknikreto nila na nagbabakasakali sila na pag bumalik ako ng Pilipinas o magbakasyon ako dyan, ay kadadamputin ako. Kasi their intention is what? Patayin, gurgurin si Maharlika, i-torture o kunwari namatay din sa kulungan or something. Yan ang evil plan ni Lisa Tanas. Kaya galit na galit daw ngayon ang kumukumpas dyan sa PNP. Okay? Na sinabihan ang mga certain police officers na wag makipag-usap kay Maharlika. Excuse me, hindi ko naman sila kausap na diretso. Meron tayong angel. Alright? Meron tayong angel dyan, mga kababayan.
So, ang ginawa sana nila, kung talagang totoong valid itong kanilang mga kaso laban sa akin, pwede naman silang makipag-ugnayan, di ba? Nananakot nga sila noon. Makipag-ugnayan sila sa DFA, makipag-ugnayan sila sa US government. Di ba, last year na yon, June. Tapos ngayon, last month, di ba nananakot sila kapag puno na yung salop, sabi ni NBI Director, ay dapat nang kalusin at i-hunt nila ako. They will hunt me down here in the States. For the record, mga kababayan, wala pa pong kaso na isinampa si Bangag na defamation case dito sa California court. Okay? Kasi the only thing na mapanagot niya ako kung ako ay nagsisinungaling patungkol dito sa Pulburon video at yung kanyang pagiging addictus, magpa-file siya ng case katulad ng 4 na case na pinal ng kanilang mga proxy mga proxying judgment dito. One case, dismissed with prejudice, hindi yan inulat ng mainstream media. Kaya yung mga media na yan, di ba nabasa ko dyan sa News 5 na nagkaroon ng parang debate dyan sa News 5. Oh, ba't nyo ko inimbita? Di ba? Ako yung pinaka-the best doon. Dapat inimbita nyo ako News 5 at nang nagbakbakan tayo ng ng katotohanan. Ngayon, mga kababayan, eto nga. So, papunta tayo doon mamaya. Kasi isusulat ko nga yung question doon kay Clarissa Taratara. Okay, andyan yan siguro sa news. So ngayon, mga kababayan, eto ngayon, galit na galit ang pamunuan ng mga bangag. Dahil nalaman ko yung sekreto nilang warrant of arrest. Ito pong warrant of arrest na ito, hindi dapat ito isinisekreto. Kasi dapat gumawa sila ng hakbang dahil di naman ako nagtatago. Diba? Pa-travel-travel nga ako, diba? Papuntang Netherlands, Europa, Paris, Thailand. Saan ba ako pumunta recent itong year na to? I've been to UK, Paris, I miss Paris, di ba ang arte? Belgium, saan pa ba ako pumunta? Italia, Barcelona, and now Netherlands, last month Netherlands, di ba? Hindi ako nagtatago kung sila ay lalaban ng harapan. At dapat nag-issue sila, meron yan through electronic notice na hoy, ikaw maharlika, ay kinakasuhan kita. Pero hindi nga nila dapat yan maisakatuparan kasi wala po akong address sa Pilipinas. Hindi na po ako nakatira dyan. Ang buong pamilya ko ay nandito na. Wala na po akong babalikan sa Pilipinas. So, kaya nag-invento sila ng address. Kaya, sabi ko nga kanina, binasa natin ang batas, siniskan natin, na sila ay may pananagutan. Kaya ngayon, gigil na naman sila kung sino yung aking puting ahas kung bakit nalaman ko yung kanilang secret warrant of arrest. Di ba? Kasi akala nila sila lang ang may kakayahan, manggipit. Pero tayo, hindi tayo nanggigipit. Kumukuha tayo ng information sa mga taong concerned sa atin dahil ang ginawa nila ay fabricated crime. Katulad ng ginawa ni Lisa Tanas, ni Francis Lloyd Tichua, kay Distressed Mother, kay Sheena Makapidig, kaya nakidnap yung 2 bata. Katulad ng ginagawa nilang kaso dito kay Harry Roque at sa iba pang mga vloggers. So ngayon mga kababayan, kahapon dyan, sa Pilipinas ay nagkaroon sila ng debate. Gusto ko lang sagutin itong itong isa sa mga katanungan doon na live na naman si Taratara. Okay, live na naman siya. So tignan natin lang dito. So ngayon, meron doon katanungan si Taratara na paano daw bini-verify. Mga kababayan, gulo ng computer ko ha. May problema na yata talaga. Paano mo daw ng isang pinagdedebatehan yung accountability ng mainstream media, ng mga reporters, at ng mga social media influencer. Lalo na yung mga politically inclined social media influencer. Parang tinatanong ni Taratara doon na paano daw ba ang steps or way ng isang social media influencer para i-verify ang kanyang mga information. Valid naman yung tanong. Tapos ang sagot doon ni Byron is, yung iba daw doon sabi niya ay opinion
You know, may certain na tinanong doon na based daw yun sa kanyang opinion. I don't know kung ano yung particular na sinasabi niya based sa opinion. Pero kung ako noon, ang tinanong, hindi man nila ako inimbita, hindi sasagutin ko dito, paano bini-verify ni Maharlika ang kanyang mga informante? Number one, sa ano yung pinag-uusapan natin? Ano yung information? Anong particular na ebidensya ang pinag-aano natin? Okay, na pinag-usapan natin. Okay, let's talk about Pulburon video. Paano ni Maharlika binerify yung pagsisinghot ni Bangag Jr. ng Pulburon? Yan ba ay pinost ko right away? Never ever. Hindi ko yan pinost. Ang sabi ko sa aking informante, siguraduhin muna natin na ipa-authenticate natin yan. Kasi baka masunog tayo dyan, baka mapaso tayo dyan, baka, not only that, para mayroon tayong magamit na papeles na isampal natin sa kanila sa oras na magkaso-kaso sila. Kaya pina-authenticate yan. That's how I verify my information at may ebidensya. At pag kung ako ang tatanungin doon ni Corina, ang sasabihin sa kanya, actually, you don't need to verify anymore because the evidence speak for itself. Kitang-kita na ang mukha ni Bangag ay sumisinghot. Kahit ano pang sasabihin nyo, allegedly kamukha ni Bangag na sumisinghot, nagmumura ang katotohanan na si Bangag ay sumisinghot. And aside from that, okay, dahil pina-authenticate, yun yung sinasagot lang natin yung way of questioning nila dito na paano ninyo na mga vloggers, okay, basahin ito mamaya, na mga vloggers, o makinig kayo yung mga vloggers para wag kayo tira ng tira sa mga fake news. Ako wala akong dineliver na fake news dito. Okay? Lahat dito is factual, opinion, panaginip or something like that. So, pina-authenticate yung video na yon ni Bangag na sumisinghot. Hindi yon haka-haka ko lang or hindi yon opinion. Dahil binigyan tayo ng material, ng ebidensya na sumisinghot si Bangag, so pina-authenticate natin sa labas ng Amerika. So kaya inilabas ko yung video na yan dito noong July 2024. Dito sa Amerika, not in Vancouver. At dahil nagkagulo na ang mga Bangag, mga kababayan, ang mga Bangag ay decided na ipa-authenticate muli dito sa Amerika. Kaya dalawa ang authentication yan. So, hindi lang kayo mainstream media ang marunong mag-verify, ang marunong magtingin ng inyong mga sources na, kasi parang ang dating, tayo mga mainstream media, inaano nila na tayo ay fake news and everything, ganyan-ganyan. Balikan ko kayo, mainstream media, kasi this is social media versus mainstream media. Nung inilabas ni Barbers ang kanyang statement sa loob ng Kongreso at sa labas ng Kongreso sa kanyang mga interview na ang mga vloggers ay binabayaran ng Pogo, binabayaran ng China, the same thing na sinabi ng isang addictus, sinabi naman ng tatay niya na addictus siya, si Katrina Ponce, di ba? Na sinasabi niya si Maharlika at si Sas ay bayaran ng China. Kayo ba na mainstream media, ginawa ba ninyo ang inyong ang inyong trabaho, 'di ba? Na inyong i-verify ang sinabi ni Barbers, ang sinabi ni Katrina Ponce na kami ay bayaran ng China. Tinanong niyo ba siya, Katrina Ponce, Barbers, paano mo nasabi na si Maharlika, na si Sas ay binayaran ng China? Mayroon po ba kayong ebidensya? Sino po ba ang source ninyo? Since kayo ay kongresista, kayo ay appointee ni Bangag, dahil kayo ay siguradong-sigurado na bayaran ng China at the fact na kayo ay may pondo ng pera ng bayan, dapat kayo ay mayroong resources para mag-imbestiga bago ninyo ilabas yang mga sinasabi ninyong bayaran ng China. Pero ginawa ba yan ng mga julul, ng mga politiko, ng mga media? Ginawa nyo ba yan? Ang inyong accountability, ang inyong duty to the Filipino people as fourth estate, okay, na magbigay ng fair and balanced reporting. Ginawa nyo ba yan? Tinanong nyo ba yung mga buwaka ng inang yan? Di ba? Pero ako,
tanungin mo ako, Corina, kung ano ang ginawa ko. Yun, pina-authenticate ko bago ko inilabas ang video. Tapos ngayon, dahil authenticated yan, kayong mga media, pinipilit nyo na ito ay what? Ito ay AI. Putang ina, ang daming nyong pera. Milyon-milyon ang kinakita nyo sa inyong mga kasinungalingang balita. Ano ba naman yung magbayad kayo galing sa pera nyo, ha? Kung talagang kayo ay para sa fair reporting, I challenge you na magbayad kayo ng isang legitimate forensic expert dito sa Amerika. Total may mga tao kayo dito at nang maisampal ninyo kay Bangag. Kaso hindi nyo gagawin yan kasi it's either bayad kayo o takot kayo. So yan ang mga sagot doon dapat doon kung ako ang tatanungin, 'di ba? Kasi tinatanong nila, sinasabi nila doon na ang media daw ay mayroong what do you call it, na ito ay sumusunod sa mga guidelines, 'di ba? At kumpara daw dito sa ating mga social media influencer, tama naman sila. Pero sumusunod ba kayo sa mga guidelines sa inyong what do you call it, sa ethics of the press? 'Di ba? Sumusunod ba kayo na magbigay kayo ng unbiased reporting? 'Di ba hindi naman kayo sumusunod? Yung sinasabi nyo, in-explain kasi nila doon yung mga guests nila from news gathering daw to cameraman at hindi daw basta yan nire-report ng mga reporter o pinapublish ng mga editor. Dapat daw ang ginagawa daw doon bago daw i-publish ng editor yung mga balita o yung mga report mula sa field ay nakatabi daw o nakatabi doon sa desk, sa news desk. Yun ang pagkakapaliwanag nila doon eh. After na isubmit doon sa news desk, nakatingin daw yung reporter doon, mga kababayan, para tignan yung i-check. Kasi kasama yan, i-check mo yung grammar, i-check mo yung date, place. Kasi pinag-aralan ko rin naman yan. Date, place, county. Kaya nga alam ko ang county ng Southern California ay Riverside County, kung doon ba yan nangyari, Orange County, kung doon ba yan nangyari, Los Angeles County, di ba, San Bernardino County, Ventura County. Yan ang pinag-aralan ko dito sa UCLA Extension. Nung nag-aaral ako, una namin inaral yung mga county kasi baka mamaya nasa Orange County ka nagre-report, ang sinabi mo nasa Riverside County. So yun yung mga ganon. Yun ang mga ibig nila sabihin doon na pinapaliwanag nila na dapat daw nakatabi yung reporter. Okay, my question, mga kababayan. Yung mga field reporter, katulad yung mga nag-report sa Hague, nakatabi ba yun? Hindi naman nakatabi yun eh. Magaganon-ganon lang ng mga manyan. Boom! Ipo-forward nila sa Maynila o kung saan man ang kanilang opisina. Kung nasa New York sila, nagbabalita, submit sa news desk. Wala yung reporter doon. Lalo na kung ang reporter ay field reporter. Pero syempre, ang mga media, talunan kasi kayo. You know, napakatalunan nyo kasi mga kababayan sa inyong mga tawag dito. Hindi naman lahat, pero mostly, mga talunan kayo kasi sinasabi nyo yun na nagpa-fact check kayo, fact-checking. Nagpa-fact check kayo, pero yung mga binanggit ko kanina, yung kasinungalingan ni Ponce, kasinungalingan ni Bangag, hindi nyo man lang kinounter. Si Bangag, nung sinabi niya na walang police, walang baril na pumasok doon sa KOJC compound. Di ba? Hindi nyo naman pinakcheck yun. Ginawa nyo ba ang iyong duty? Wala kayong ginawa. Kaya wag kayo magsabi na kayo ay tumusunod sa tamang proseso. Totoo yan na inaayos yung mga sentence, grammar, grammatical, error, structures ng mga sentences, di ba? Kung may mga quotations, yun ang naalala ko, kung may mga quote ng isang famous or something, di ba? O ng isang personalidad. So yan ang mga tinitignan dyan dapat, mga kababayan. Pero, kaya sila nagalit dito sa atin, mga palangga, sa ating mga mainstream media, dahil nga naman, ang layo-layo ng agwat natin sa kanila. Kasi right there and then, pinapanood tayo, bakit ba ang mga Pilipino o mga tao ay nagre-resort sa social media? Dahil, mas may credibility kami. Kung wala kaming credibility, hindi kami panonoorin.
Maliban na lang dun sa mga dugyot ninyong mga bangag vloggers ninyo na maliban sa mga pangit na, 'di ba? Maliban sa mga amoy luga, yung mga itsura nila amoy luga na katulad ni Lisa Tanas. O 'di ba? Ayun talaga ay walang credibility. Bakit si Maharlika ay namamayagpag pa rin ang alindog? Sa kabila ng 2 Facebook page ang pinatumbad ng mga bangag. Kung hindi tayo nagsasabi ng totoo, okay? Iiwanan tayo ng ating mga viewers. Pero bakit minamahal? Thank you Palangga sa pagmamahal niyo sa akin. I love you. Okay? So bakit tayo ay minamahal? Dahil ang mga balita natin dito, hindi lang opinion, kundi mga expose. Katulad nung in-expose ko. Okay, tatanungin mo ako, Corina. Dito na ako sasagot. May tanong ka doon eh. Hanapin nga daw. May tanong siya doon, mga kababayan, kung ano daw, pangalan nito, ang tanong niya doon sa mga vloggers na yun na nga kung paano ito bine-verify yung mga dokumento, nung inilabas ko yung memo, alright? Memo ng police ng PNP na hindi na bawal mag-like, mag-share, like, share, comment, or mag-interaction ang mga pulis. Hindi mo na kailangan pang maraming verification. Sabi ko nga, yung ebidensya, yung memo na may pirma ng PNP head nila, yan ay magpapagpapatunay na ang sinasabi ni Maharlika ay factual.